Morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. It's already 7:48 and si Idenil ay uuwi na ng Pangasinan. Maya-maya pa kami pupunta ng airport around 9:30, something like that, or 9:20. Malapit lang naman yung airport dito sa hotel. Kaya hindi kami masyadong nagmamadali. Pero nag-ready na rin ako kasi gusto ko ma-impake lahat ng mga gamit, mai-organize para wala kami makalimutan. Si Nicole na lang din ulit yung hihintayin ko para makaligo siya and then makapag-breakfast kami sa baba. Si Eden nag-breakfast na siya. Kaya, halis na siya. Wala na naman pong maingay na kasama. Wala na naman kaming kasamang food is life. Oh, Dinel, yung mo, charger. Ingat sa biyahe. I-ano ko lang siya, ihatid ko siya sa baba. Tapos, i-ano ko siya. Bye-bye. Kayo. Bye-bye. Tagal ulit. After 5 years. 5 years. 5 years ka dyan. Ay, okay naman yung tulog namin, pero ewan ko, sa tuwing babiyahe ako, tumatiming talaga yung sakit ng ulo ko. Like, papunta dito sa Pinas, masakit ulo ko. Pabalik ka na, masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya kailangan ng maraming tubig dito. Ito yung phone mo, oh. Check mo na lahat at ibubuk ko na yung Grab. Hindi ba sa 7-Eleven pa tayo? Ayaw nga pala, 7-Eleven muna kami kasi... Ay, hindi pala 7-Eleven, yung kape. Magbibili ako ng... Ay, hindi pala kape, 7-Eleven, sorry. May kape na pala ako dito. Mamaya na ako magkakape dyan sa sa baba. Kasi yung namin is... Yung reservation namin dito, meron siyang kasamang breakfast. Breakfast kami ni Nicole. Yan, nakapag-edit din ako ng vlog. Mahaba-haba yung layover namin sa Taiwan. I think 8 hours or something. Tugal naman? Oo, yung layover. Oo. Pag tuloy-tuloy, ilang hours lang kayo? Tuloy-tuloy 14, ganun. Pero pag hindi? Pag hindi, yun nga yung layover. Mahaba-haba yung layover namin, hindi ko napansin. Sabi ko, ba't sabi din ni Dib, nga, mahaba pala yung layover nyo. Duh. Hindi namin na-check. Pero that's okay, kasi yung Taiwan airport naman, ang laki. Oo, ang laki nun. Tapos, ang daming pwedeng, like, ang laki nun. Like, para siyang mall. So, it's okay. Kung, ma-stuck ka sa ibang airport na walang, something, yung wala kang mapaglibangan, then, yun, nakaka-board siya. Pero doon din naman, kasi ang dami namang doon. Like, ma-check out mo, tingin-tingin ka, kung may mabibili ka, ganun. Or, upo-upo kung saan-saan. So, mahaba-haba yung aming layover. And then, makakapag-lounge naman kami ni Nicole. Siguro before the flight, like 3 hours before the flight, pwede kaming ni Nicole, mag-lounge. Doon kami magtambay. Kaya okay lang. Diba? Okay, hatid natin si Nicole hatid ko si Idil sa baba. Bye! Ingat. Sakay ka na. Sa may Jollibee ka ibababa Sa Jollibee. Breakfast muna kami ni Nicole, mga kalalas. Ito yung pa-breakfast dito sa hotel. Meron akong fried rice, longganisa, tsaka okra. Ayan. Kuha pa ako ng ibang pagkain. Kain. Ito yung sa akin. Yan kay Nicole. Ang ganda ng airport dito sa Clark, mga kalalabs. First time kong mag-depart dito, laging land. Kaya sobrang na-amaze ako. Ang ganda, ang linis, ang bilis, hindi masyadong crowded. Sobrang nice. Kaya sabi ni Papa Dib, this airport is the best. Sana yung lahat ng airport dito sa Pilipinas ganito. Sabi, ang ganda. So, bibilangin namin yung pera ni Nicole at ibibilan na namin siya ng aming kape. Is this all coins? Yeah.
Hala ka, ang dami niya palang coins. Hindi niya na lang niya binili doon sa ano to. Ilan yan? Magkano? Wala na ako 200 na lang yung cash ko. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 31. You have 31. Okay, add ko na yan sa'yo. Wow! I-spend na natin. Ba't ka pa kasi nag-ano nito? Ako nga, binigay ko kay Eden lahat ng coins ko eh. Bili ako ng drinks. Tingnan natin kung may bibili ng 31 pesos mo dito sa airport. May mabibili ba, be? May mabibili ba to? Ay! Ano, meron pa ba dyan? Ay, meron ka pa ba ng 5? Baka pwede nating, i-spend mo yun sa Canada. Tingnan natin kung mabili ako ng kape dito ng 231 pesos. Yes, coffee time. Iced coffee na lang yung in-order ko. Sabi ni Nicole, walang asukal. Hindi ako naglalagay ng asukal sa sa kape ko. Sabi ko, lagyan ko ng syrup pag nakalahatian ko na. Sa'yo yung kalahati sa akin. Kalahati. Kasi ayaw ko talaga ng may sugar sa coffee. May Mary Grace din pala sila dito, mga kalalabs. Kaso nga lang, walang kumakain. Check ko nga kung ano yung pwedeng mabili dito na Baka meron sila ng mga gusto ko. Bakit walang kumakain dito? Tingnan nyo yung view, O, diba? Pupunta sana tayo dun, check natin kung ano yung mabibili natin sa Mary Grace. Pero tingnan nyo yung view! Oh my gosh. Wow! Oh my gosh, ang ganda! Pakiramdam namin ni Nicole, kami lang ang tao dito sa airport. Ang tahimik dito. So yung gate namin is 15 hours. Sa dolo kami sa dolo. Pinakadulo. Napabili kami tuloy ni Nicole ng ensaymada. Ang daming flavor. Binili namin is 2 chocolates, 2 ube, tsaka yema. Pwede pong yung 2 is na lang. Isang yema, tapos isang regular. Hindi po, yung palitan nyo po yung isang yama, tapos isang yeah. Tag isang yema at tag isang ube. Tapos isang 2 regular. Regular. Ay, ilagay ko na. Gustong gusto ni Nicole yung bag na binili ko, Ang ganda kasi. Sayang wala tayong nakitang pink. Kasi nung in-order ni Edenel yan na lang yung available na color. Ang brand nito, patingin nga yung brand niya, Pen Shop ba? Pen Shop. Ayan Ganda. I like it. Okay, tara na dun sa aming gate. Nasa aeroplano na kami, mga kalalas. 2 hours lang yung flight namin. Pinas to Taipei. Nandito na kami sa mga kalalabs, Taipei Airport. Nasa lounge kami ngayon. Yung ginamit kong lounge is, yung may shower. Kasi gusto ko mag-shower before the long flight. Pero mamaya pa yung flight namin kasi nga 9 hours yung layover namin dito. Ginamit ko na yung namin ni Nicole, yung lounge namin ngayon para makakain kami, tapos makapagkape-kape, makapag-relax, makapag-shower. And sabi nila, nung nag-check-in kami dito sa lounge, hanggang 5:30 lang daw yung aming available na pwedeng gamitin. So it's already 3:16. Mas okay na rin na maaga kami ni Nicole ng lounge namin. Para mamaya, ikot-ikot na lang kami doon sa baba. Inaayos ko lang yung namin, boarding pass namin. Kasi, gusto ko organize ako. Ayoko nang makalat. Ayan. Okay, we will get some drinks. Charge the phone. Try kong i-transfer yung
yung mga file ko na nagawang vlog para ma-edit ko siya. Ito muna yung kinuha kong pagkain. So, meron akong beef noodle soup and then coffee. Yan. Looking good. Kain po. Sarap. Tingnan niyo si Nicole. Dami niyang foodie. Looking good. Tapos na kami nagtambay sa lounge ni Nicole. How is it, Nicole? Good. Nag-shower kami, nagpalit kami ng damit. Ngayon naman, ikot-ikot lang tayo dito sa duty free. Wala naman kami bibilhin. Tingin-tingin lang. May magawa lang. Ito yung mga pasalubong. Oh, look at this one, Nicole. Bubble milk caramel. Wow. 450, 460, how much is that? 16. It's like 16? Are you sure? Pag 300 is 14. Ayun siya, mga cookies. Tapos may mga din sila. Siyempre, hindi mawawala yung mga ganyan. Drinks. Tingin-tingin lang kami. Ay, ang cute nito, Be, oh. Ay, ang cute ng Look, Nicole, oh. Ang cute. Ang cute. Oh, look at this one, too. Magnet? Hindi. I don't know what is that one. Oh, yeah, it's a magnet. It's a cute magnet, actually. It's really nice. Ay, ang cute ng mga ganito. Si Dave, binigyan niya si Idinel ng ganito, yung teapot. Ang cute. Wow. Ang cute nila. Free taste ng tea at saka, ano yan, Be? Sinubo niya talaga eh. How is it? It's good? Hindi niya ma-explain yung lasa. Ano yung nasa loob? Itlog? Ito siya, oh. How is it? Is it good? That's good. Wow. Bili kayo ng tea dito, oh. Ang sarap nitong tea na to. Oolong tea daw. Ay, hindi ko alam kung masarap to. Kanina pa namin nakikita yan. Bubble milk caramel. Siguro masarap. What is that one? Look at that, Nicole, oh. Hindi ba tayo kumuha? Hindi yan kapag kain, display lang yan. Ano ka ba? Display lang yan, B. Dried tomatoes. Dried mango. Oh, I wonder how's that one. Dried mangoes. Oh, what is this one? Tignan mo, B. Oh, meron pa rin silang pineapple, strawberries. Meron din silang dried na guava. May mga sila dito mga kalabs, yung mga bubble tea na na, easy boba, gift. Ayan siya. Tapos meron pa dito. Mura lang din naman siya. Ito siya, oh. Ayan. Ano to, B? Nilalagay sa soup. Ang laki ng airport na to, mga kalalabs. Ang dami yung pwedeng i-explore. Iniwan ko na si Nicole dun sa may bandang mga kalalabs. Sa may bandang malapit sa gate namin. Pagod na siya. Gusto niya na matulog. Ako din gusto ko na rin matulog. Kaso nga lang. Wala naman kaming tutulugan. Pero ang gandang maglakad-lakad dito kasi ang dami niyong makikita. Ang laki-laki ng airport na to. Hindi ko mahanap yung gym na sinasabi ni Papa dito. May gym daw dito eh. Sabi ko, anong gagawin ko sa gym? Mag-workout ako.
Sabi niya, you should try. Sabi ko, hindi ko na siya mahanap. Kasi sabi niya, D1 eh. Andito na ako sa D1, wala naman. Balikan ko na si Nicole. May nakita pala kaming mga kalalabs, rest area. If ever na mag-land kayo dito sa or mag-layover kayo dito sa Taiwan at hindi kayo lalabas ng airport, i-share ko sa inyo kung saan yung rest area para alam nyo din. Kung alam lang namin ni Nicole yun, sana doon kami. Kasi maganda siya na pwede kang matulog doon kasi rest area talaga siya, may higaan. Ito si Nicole, oh. Are you okay there, Nicole? Let's check, maybe they have available now. Maybe. So yan yung rest area, oh, mga kalalas. So, nasa siya? Ano bang gate yan? Basta yung C1, C10, ganyan. Walang available. Higa sana kami ni Nicole dyan. Ang gandang higaan. Kaso nga lang, walang available. Nakahanap kami ni Nicole ng aming tatambayan na hindi nadadaanan ng maraming tao. This is a perfect area, Nicole. Alam niyo, ang nakakaloka, doon sa rest area, yung ang daming available sana, kaso nga lang, wala doon yung mga tao, pero ando doon yung mga luggage nila, iniwan nila. Like, sana, kung yung magbigay sila ng, ng para sa iba, kung hindi naman nila hihigaan, yung iniwan lang nila yung luggage nila doon sa on top doon sa kaloka sila. Sana nagamit natin. Anyway, waiting time pa kami ni Nicole. So, it's already 7 p.m. 7, 8, 9, 10. Ilang oras na lang, B? Kaya natin to. For sure, bagsak tayo sa sa eroplano mamaya. Parang tulog na tulog. Sana makatulog kami ni Nicole. At sana hindi maalog ang eroplano. Kahit na matagal na tayong sumasakay sa eroplano, hindi pa rin nawawala yung kaba-kaba pag umaalog yung eroplano. Kasi, alam niyo na, parang iniisip mo pag umaalog yung eroplano, baka babagsak yung eroplano, parang gano'n. Parang lang ba? Normal lang na feeling. Kasi nasa taas kayo. Pero, sabi nila, hindi naman daw babagsak ng basta-basta ang eroplano. Kasi, yung eroplano, build siya na nag-shake talaga. And build siya na, expand yung kanyang wings. Parang ganon. Mas marami daw disgrasya sa baba, like sa driving kaysa sa aeroplano. Sana maging okay yung ating flight. Magnanap kami ni Nicole ng slide dito sa aming VIP lounge. Kami lang dalawa. Ang saya, hindi masyadong nadadaanan ito ng tao. Finally, mga kalalabs, boarding time after 9 hours waiting. Oh, let's go. See you, Vancouver. Welcome back home, mga kalalabs. Back to reality. Grabe yung biyahe namin, Nicole. Ito na yung pinaka mahabang biyahe namin. Grabe. 9 hours ba naman yung layover namin sa Taiwan at hindi naman kami nakatulog doon. Upo-upo lang kami. Kain, upo, lakad-lakad, ganun. Kung alam ko lang na ganun yung nag-study ako na napasyalan sana namin ang Taiwan sa nila, sa city nila. But overall, it's good. We are home safe. And by the way pala, mga kalabs, gusto ko lang i-share sa inyo yung sa kasi 'di ba dito sa Canada, talagang stricto sila sa mga dinadala natin. And before na ako diyan, nahuli na ako diyan. Pero hindi nila ako chinarge, pero sabi nila it's a warning. May dala akong Bear Brand noon, yung alam niyo na, yung milk powder. Iisa lang naman. And then, pag nahuli ka na, hindi ko lang alam ha, kasi pag may record ka na nahuli ka before, parang uulitin nila na, like alam mo yun, i-check ulit. So, yun nga, pero this time, dineclare ko siya kasi before, nakalimutan ko dineclare yun. And this time, dineclare ko lahat ng mga dala ko.
tinanong sa akin, saan kayo galing, ganyan-ganyan, sa Pinas. Okay, did you bring anything like ganyan-ganyan? Na-declare ko naman, what did you bring? So sabi ko, meron akong dairy product, isa powdered milk, and then meron akong mga dried na mangoes, ganyan. Buti na lang di ako dala ng mga yung mga, before kasi nagdadala ako yung bagoong ganyan, tapos yung mga gourmet tuyo, ganyan, tapos chicharon, before. And then now, never. Hindi na ako magdadala ng ganun. Kasi, tinanong sa akin, may dala ka bang corned beef? Sabi ko, no, I don't bring those now. Kasi, kasi yung, di ba, meron ng corned beef dito sa Canada, nabibili naman na dito. So, kaysa naman mahuli-huli tayo dyan sa airport, sa custom, much better na be safe. And then, mahal pa naman, pag nahuli kayo, 1,300 yung fine. So, kung nagdala naman kayo, i-declare nyo na lang kasi much better kaysa naman hindi nyo i-declare at nahuli kayo, 1,300 Canadian dollars yon. Malaki pong pera yon sa isang corned beef, 2 corned beef, 5 corned beef, ganyan. Wag na lang kayo magdala. Or kung magdadala man kayo, i-declare nyo na lang. Pwede kayong, kung na-declare nyo naman yun, hindi kayo i-charge. Ang gagawin lang is pag-iisipan nila kung parang papayagan kayong dala yung corned beef or mga gourmet or chicharon na yan. Kaya much better na na lang. Para sa akin kasi pag nagdala kayo tapos binili niyo yan sa Pinas, tapos nag-spend kayo ng money din na alam mo yun. Alam natin mura. Pero pag kinuha nila yan, i-design yung pera pinabili nyo. So much better, I think, wag na lang kayo magdala kasi nabibili naman dito sa Canada yung mga yan. Meron ng tuyo dito, dried fish, merong mga sardines, may corned beef, kung ano-ano ka dyan. So much better na be safe than sorry kasi sayang din naman yung i-spend natin pag nahuli tayo sa custom. So ayun lang, na-share ko lang sa inyo. And then meron pa pala. So, meron yung isang officer na maglalakad-lakad dun sa may bandang areang carousel. And then, they will like parang isa-isa, hindi naman sa isa-isa, parang tataymingan niya na tatanungin kayo, saan kayo galing, ganyan-ganyan. Parang custom din yun. Kasi parang yung nasa likod ko, tinanong ng ang daming-daming question, naririnig ko yung mga question. What did you do in this country, blah, 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 anong trabaho nyo, anong source of income nyo, parang ganyan. Tapos, anong ginamit yung pera para sa ganito-ganyan. Tatanong talaga siya. Sabi ko, hala, baka tanungin ako. Wala naman akong problema kasi, di ba? Wala naman tayong tinatago. Pero, ayun nga, parang, this is the first time na naka-encounter ako ng mga ganun. But again, I think I have a record already na nila ako na meron akong dala na hindi ko dineclare before. Kaya pag lumalapag na ako, parang pakiramdam ko, i-check ako. So ngayon, nag-iingat na talaga ako. Ayoko na ng mga may binibit-bit Like, especially pagkain, mga kung ano-ano man dyan. Hindi ko talaga yung bibit-bitin. I will just gonna bit-bit kung ano yung gusto kong bit-bitin na alam ko na okay. Yung ako talaga, yung akin talaga. So anyway, I'll be ending my vlog. I'll be showering. Welcome back home. Si Ubi ay medyo nagtatago na naman siya. Maliligo na ako. And, rest para meron tayong energy tomorrow. Alam na this, ang dami kong gagawin na naman. Wala kami masyadong grocery, so I will be doing a big grocery sa mga susunod na araw. So thank you all for watching. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po. Follow me on my other social media, TikTok and Facebook page. Kasi sometimes meron ako mga in-upload na video dyan. I love you all and bye-bye. Good night.